Sinimula na ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash gift sa mga senior citizen na pasok sa Expanded Centenarian Law. Saksi, si Ivan Marina. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pamamahagi ng cash gift sa mga centenarian. Ms. Hiwaga E. Dominguez. Si Lola Hiwaga Dominguez, 101 taong gulang, kabilang sa mga binigyan ng 100,000 pesos. It's the first time. So I really appreciate it very much. Naku, maraming paggagamitan niya. sa billion ngayon, napakarami. Oh. Pero maybe I will save it for the future. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pesos sa mga edad 80, 85, 70 at 75. Alinsunod sa Expanded Centenarians Act of 2024 na nilagdaan ng Pangulo noong nakaraang taon. Huwag po nating makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Nagsimula na rin ang payout sa ibang bahagi ng bansa para sa mga kwalipikadong senior citizen. Ayon sa National Commission of Senior Citizens, maaaring i-download ang application form sa website ng NCSC o makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs o local social welfare and development offices sa inyong lugar. Maaaring isumite ang application form at ang iba pang mga dokumento sa opisina ng OSCA o LSWDO 4 hanggang 6 na buwan bago ang kaarawan ng benepisyaryo. Dagdag pa ng NCSC, ang pagkuha ng benepisyo ay dapat gawin sa loob ng 1 taon matapos maabot ang milestone age o edad 80, 85, 90 at 95. March 17, 2024, naging epektibong batas kaya mga nag-milestone age mula ng araw na yun lamang ang pasok sa maaaring mag-apply sa cash benefit. Pwede silang magbigay ng kanilang application at saka pwede nang i-process yan kung completed ang kanilang documents. Maghihintay tayo na mag-release ang DBM ng kaukulang budget and then we will inform you the moment the budget is already ay i-release na. So I do not have an answer kung kailan yan. Ang aking assurance ay nilalakad natin. Sa ilalim ng batas, kasama sa benepisyo ng mga senior, ang 5 to 20% discount sa iba't ibang mga produkto at serbisyo at 5% discount sa tubig at kuryente kung hindi higit sa 30 cubic meters sa konsumo sa tubig at 100 kilowatt hours naman ang sa kuryente. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. 75 araw na lang mga kapuso bago ang eleksyon 2025 at patuloy ang mga kandidato sa pagkasenador sa kani-kanilang pangangampanya sa iba't ibang lugar sa bansa. Saksi, si JP Soriano. Laban sa smugglers at hoarders ang pangako ni Ariel Quirubin sa isang palengke sa Quezon City. Kasama niya si Congressman Bonifacio Busita na idiniin ang suporta sa mga magsasaka. Nakipagdialogo naman tungkol sa mahal na bilihin sa Batangas si Senator Francis Tolentino. Habang sa Cavite kinilala ni Congresswoman Camille Villar ang halaga ng barangay officials. Nag-ikot din sa ilang palengke sa Batangas si Benhur Abalos. Paghahatid ng tulong sa mga mangingisda ang inihayag ni Bam Aquino sa Calamba, Laguna. Pagpapabili sa benepisyo ng senior ang isinulong ni Senator Bong Revilla sa Maynila. Health workers at nutrition scholars ang binisita ni Senator Pia Cayetano sa Lapu-Lapu, Cebu. Si Senador Bato de la Rosa dumalo sa Philippine Councilors League Region 7 Assembly sa Cebu. Pag-face out sa jeepney modernization ang tinalakay ni Modi Floranda sa mga tsuper sa Pampanga. Sa QC, pinasalamatan ni Senator Bongo ang local leaders sa paglapit ng serbisyo sa taong bayan. Nanawagan naman ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan si Gringo Honasan nang bumisita sa isang event sa Cavite. Kahapon binigyang diin ni Ping Lacson sa Cavite ang papel ng pulisya kontra droga. Subsidiya para sa minimum wage earners ang isinulong ni Senadora Amy Marcos sa Nueva Ecija. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ibinasura ng korte ang inihaing motion to quash ng mga independent contractor na sina Jojo Nones at Richard Cruz kaugnay sa kasong rape through sexual assault na isinampas sa kanila ni Sandro Mulak. Dahil dito, isinagawa na ng Pasay RTC ang pagbasa ng sakdal kina Nones at Cruz na naghain naman ng not guilty plea.
Tuloy na rin ang pre-trial kung saan inilista ang mga dokumento at mga saksi na ihaharap ng magkabilang panig para sa paglilitis. Ikinatuwa ni Mulak ang pag-usad ng kaso at umaasa raw siyang makakamit niya ang hustisya. Ang sabi naman ng abogado ni Nones at Cruz, patuloy silang lalaban para patunayan ang kanilang pagiging inosente. Patuloy na pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga sakit ngayong malamig ang panahon. Ayon sa Pag-asa, posible magpatuloy ang malamig na panahon hanggang Marso. Saksi si Mariz Umali. Inabutan naming nagre-relax ang magkapitbahay na senior citizen na sina Nanay Aurora at Nanay Marisa. Ninanamnam daw nila ang preskong hangin sa hapon. Pero paggabi, iniinda naman daw nila ang lamig ng panahon at kung ano-ano ang sakit na nararamdaman, lalo't may mga comorbidity pa sila. Kumikirot ang paa ko pag malamig. Yun, maano mo yung kirot ng tuhod ko. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang hanging amihan. We're looking at possibility of first hanggang second week ng March o baka mag-extend pa na hanggang third week of March. Bagamat noong Enero pa raw naitala ang pinakamababang temperatura mula nang ideklara ang amihan noong Nobyembre, maginaw pa rin sa La Trinidad Benguet na nagtala ng temperaturang 14.5 degrees Celsius kanina, habang 23 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Kaya ang DOH pinag-iingat ang publiko sa iba't ibang mga sakit tuwing malamig ang panahon, gaya ng sipon, ubo, trangkaso at iba pang influenza-like illnesses. Base sa surveillance ng Department of Health, bumaba ng 40% ang bilang ng mga influenza-like illness o malatrangkasong sakit sa bansa mula January 1 hanggang February 15, 2025 na nasa 17,535 cases na lang kumpara sa 29,225 cases sa parehong panahon noong 2024. Mas mild din daw ang influenza B na klase ng influenza kumakalat sa ating bansa kumpara sa influenza A na nakita sa Japan. Pero dahil libo-libo pa rin ang may sakit, payo ng DOH. Take lots of fruits and vegetables with vitamin C, E, ehersisyo, keep yourself healthy, and D, disiplina sa katawan, have enough sleep, iwasan ng sigarilyo, vape, droga at alak. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang pinakahuling voter preference survey para sa mga senador. Ating saksihan. Sa social weather station survey na kinomisyon ng Strat-based consultancy, isang advisory at research consultancy group, lumabas na kasama sa top 12 na posibleng mananalo sa eleksyon 2025, sina Congressman Erwin Tulfo, Senators Bongo at Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, Senators Ramon Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay at TV host na si Willie Revillame. Isinagawa ang Strat-based SWS February 2025 National Survey noong February 15 hanggang 19, 2025. Ginawa ang survey bago ilabas ng COMELEC ang Resolution 11-11-7 na naglalatag ng karagdagang alituntunin para mas mabantayan ang mga survey at mga nasa likod nito. Kaya ayon sa COMELEC, hindi raw sakop ang survey ng bagong mga alituntunin. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 registered voters sa buong bansa. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.